din sa buhay ni Ashley. Andito siya ngayon. Masaya ka ba? Namimiss mo ba sila? Dito ka muna, focus ka mo. Kaya mo sila doon, may pinag-aaral din sila doon eh. Amen po ba? So okay, so ang ating pag-aaralan for today, ang pamagat ay katapatan kay Kristo. Yan, kailangan natin yung ating katapatan kay Kristo. Amen? So ang ating babasahin is about Mateo 10:32 hanggang 33. Okay. Ang sabi niya dito, mayroon ka ba, Neng? Okay, dito na muna, abang inaalan niya. Ang sabi, Mateo 10:32 hanggang 33, ang sabi niya dito, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. 33. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay papahiya ko rin sa harap ng aking amang na nasa langit. Palakpakan natin ng Lord sa kanyang banal na salita. So before we start, minsan pa tayo pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, patuloy po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, O Diyos, sa bawat kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga panyapak na dinala mo sa lugar na ito. Upang minsan pa ay mag-aral kami patungkol sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami through the power of your Holy Spirit, O Lord God, sapagkat umaamin kami na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Let your Holy Spirit move mightily in this place at sa buhay ng bawat isa. Yung focus is Spirit, O Lord, at yung excitement na marinig na naman namin ng iyong banal na salita. Kaya Lord, once again, we entrust everything unto you. And ngayon pa lang, kiniklaim na namin yung amazing victory na nagmumula sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Yesu Cristo. Everybody say, Amen. Okay? Sige, palakpakan natin ang the best ang ating Panginoon Jesus. Okay? So, ano sabi kanina sa Matthew 10:32-33? Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay papahiya ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Okay? So, malinaw ano? Kaya ang pamagat natin is katapatan kay Kristo. So, napakahalaga ng katapatan sa ating Panginoong Yesus. Ano? Sa lahat ng panahon at sitwasyon ng ating mga buhay, dapat makita yung katapatan. Amen? Alam mo, natutuwa ako sa Lord kasi bilang patotoo, kasi kagabi ako yung nanaginip. Siguro talagang nilid ako ng Lord, through panaginip, na ako daw ay kumuha ng bunga ng bayabas na hindi ako nagpaalam. Pero hindi ko naman sinadya kasi wala naman tao talaga. Kaya nung malaman ko, nang may-ari pala nung bayabasan na yun ay si Tita Yoli Nehilya. Amen. Nakita ko doon siya paglabas ko nung bahay, nung bakuran, nandun si Tita Yoli. Hindi daw ako makatiis na hindi sabihin kahit na maliit lang na bayabas yung kinuha ko. Pero alam ko kasi, kapag hindi ka nagpaalam, ay talagang ikaw ay nagkasala pa rin. Dahil ikaw ay parang nagnakaw na rin. Kasi hindi mo sinabi sa may-ari. Diba? So, nung makita ko si Tita Yoli, sabi ko, Tita Yoli, ako po ay kumuha ng bayabas doon sa yung bakuran. Ganito lang po kaliit. Parang ko pa yung size. Pero ang totoo, nakagatan ko na siya. Inilagay ko sa aking bulsa at nahihiya akong magsabi na nakagatan ko na bago ako nagsabi sa kanya. So, ganun pa man, ako'y natutuwa sa Lord kaysa panaginip, inililid niya tayo sa katapatan. Amen? Na talagang kailangan tayo ay anumang bagay na ating kukunin na hindi natin pag-aari, ito man ay maliit o malaking bagay, kailangan ipaalam natin sa may-ari. So yun yung ating gustong gawin sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yung anak ko naman ay natawag. Mamaya ka na anak. Si Shyam. Okay? Okay, natawag. Okay, kataka na lang. Akin lamang, hindi lang. Baka makulit tayo. Okay? Okay. Ayun na nga. Nakulit ka na nga. Baka may kailangan. Okay? So yun, So, sabi ko nga kanina, napakahalaga na ang katapatan ay laging makita sa atin, yung katapatan sa ating Panginoong Yesus. Ano man sitwasyon yan? Ano man panahon yan? Tayo may nasa gipit na kalagayan, nasa kasaganahan lang tayo, patuloy na yung katapatan ay makita pa rin sa ating buhay. So, maraming pagkakataon, na naitatatwa natin ang ating Panginoong Yesus, di ba? Maraming pagkakataon
Bakit? Sabi nga, ang tanong, sa anong paraan ba natin siya naitatatwa? Okay? Unang-una, number 1, ano sabi dito? Maaari nating itatwa o ikahiya si Jesus sa pamamagitan ng ating mga salita. Naniniwala ba tayo doon? Tama po ba o mali? Diba? Naitatatwa natin siya sa pamamagitan ng ating mga salita. Nakakalungkot, katulad sa Bible, nakakalungkot ang pangyayaring itinatwa ni Pedro, si Jesus, ng makatlong beses sa pamamagitan ng salita na posible ring nagagawa natin ngayon. Tama po Posible ring nagagawa natin ngayon. Lalong panahon ni Peter, kita nyo naman, nakasama ni Pedro ang Panginoong Yesus. Noong ang Panginoong Yesus ay nasa earthly ministry pa. Nandito pa siya sa lupa, kasama ng mga disipulo niya. But still, nakita natin na si Peter, naitatwa niya ang Panginoong Yesus. Hindi lang isang beses, kundi makatatlong beses pa. Amen? At hindi nga naman posible na ito'y nagagawa pa rin natin hanggang ngayon. Diba? Sa simpleng bagay na lang, na halimbawa, tinanong ka, born again ka ba? Diba, hindi naman lahat nagsasabi na born again siya. Yung pala isang pagtatatwa o ikinakahiya mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Diba? Kasi pag tinanong ka, born again ka ba? Hindi. Ba't nakita kita doon sa born again, kumakanta ka pa nga, pataas-taas pa yung kamay mo Di ba? Ano sasagot mo? Kasi in-invite lang naman ako ng friend ko, nahiya lang ako. Kaya sumama ako. O kaya, pinilit lang kasi ako ng friend ko, o pinilit lang kasi ako ng nanay ko, o ng kapatid ko, kaya nandun ako. Amen. Wala kasi akong magawa, kundi sumama. Di ba? So, minsan sasabihin pala, wala kasi akong magawa, tumambay lang. Diba? May mga ganong cases. So, yung pagkakataong yun, ito na yung isa sa mga bagay na nagagawa natin sa pamamagitan ng ating salita. Yung pagtatatwa o ikinakahiya natin na tayo ay born again. Ano ba sabi ni Jesus? Dapat nga proud tayo, sabihin na tayo ay born again. Dahil anong sabi ng John 6:33? Di ba si Jesus mismo ang nagsabi? Ano sabi niya? Hindi. John 6:33. Ano sabi niya? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Di ba? Ano sa Tagalog yon? Maliban. Lahat ay kailangang maipanganak na muli upang pagharian siya ng Diyos. So, ang sarap nun. Si Jesus mismo ang nagsabi, na kapag tayo ay naging born again, ano sabi niya? Paghaharian tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, pag tayo hindi na born again, in spirit, ano ibig sabihin nun? Pag hindi tayo na born again in spirit, hindi tayo paghaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi pa tayo born again, sino naghahari sa atin? O, di ba si Satanas? Kasi lahat ng kasalanan nagagawa natin ng panahon yun. Di ba? Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pandaraya, nagagawa natin yun. Bakit? Kasi hindi pa tayo pinaghaharian ng Diyos. So, yun po yung pagkakaiba nun. Diba? So, kailangan pag ikaw tinanong, born again ka ba? Proud kang sabihin, yes, I am a born again Christian. Diba? Hindi yung ikakahiya ka. Ano sabi kanina? Nakakatakot kaya yun. Ang sino mang kumilala sa akin, alam mo, kilala mo na siya. At sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Dadating ang time, haharap tayo sa Ama, di ba? At alam ng Diyos kung ikinahiya mo siya o itinatwa mo siya nung ikaw ay nabubuhay pa. Amen po ba? Ngunit ang sino mang ikahiya ko sa harapan ng mga tao, yan, sa harapan ng mga tao ano sabi? Ay ipapahiya ko rin sa harapan ng aking Ama nasa langit. Isipin mo, kaya pala may mga kumakatok, Ama, Panginoon, Panginoon. Ano sabi ng Lord? Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay anak ng Diyos. Diba? Yun lamang mga sumusunod sa Kanya. Kaya hindi lahat anak ng Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, kung anak ka ng Diyos, ba't ganyan ka? Ba't sinungaling ka pa? Bakit nandadaya ka pa? Bakit ang ama mo ba ay sinungaling? Kaya ang ama natin ay ang ating amang nasa langit. Tama po ba? Kung siya ang ama mo, dapat wala na sa iyo yung karakter na yan. Amen?
Dapat ikaw ay nandun na sa bagay na nakalulugod o karakter na nakalulugod sa ating Diyos Ama. Okay? Ano pa? Kahit sa school, kaya mong itatwa ang Lord. Tama ba? Sino dito ang nasa school siya itinatatwa niya si Lord? Ha? Walang makasagot. Ano? Kahit sa school, di ba? Makapasok ka lang sa school na gusto mo. Ano? At kasi ang pwede lang doon ay mga Catholic. May school kasing ganon, Catholic school, hindi nila tinatanggap yung mga ibang sekta. Pero dahil gusto mo doon, usually sa Sacre, ganon sa Sacred Heart, sa Lucena, kailangan Katoliko ka. Kasi Catholic school yun. Ngayon, hindi sila tumatanggap ng ibang sekta noon. Pero dahil gusto mo na makapasok sa school na yon, itatatwa mo ang pagiging born again mo. Di ba? Catholic ka ba? Opo. Yung pa lang, sa salita pa lang talaga na gano'n, itinatatwa mo na at ikinakahiya ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ano? So yun ang isa sa mga pagtatatwa natin sa ating Panginoong Yesus. Ano? Ano pa? Kasi tandaan natin, si Jesus mismo ang nagsabi no? Lahat kailangan may panganak na muli. Lagi nating tatandaan yun. Ano? Kahit sa anong mga business proposal, kaya mo rin itatwa ang Lord para lang ma-close mo yung contract. Ano? May pandaraya kasing involved doon. May kasinungalingan kasing involved doon. Kapag nagdi-deal ka ng isang business proposal. Okay? Ano pa? Sa pag-ibig, upang makuha mo lang ang pagmamahal o pag-ibig ng mga tao na gusto mo, ano? O gusto natin, anong gagawin natin? Anong gagawin? Para makuha mo lang yung pagmamahal. Di ba itinatatwa mo rin? Lalo kapag yung tao ay ayaw niya sa mga katulad natin. Born again ka pala? Ayoko sa'yo. Hindi pwede ikasal sa Katoliko. Kailangan ikasal din sa born again. Hindi naman ako born again, di ba? So anong gagawin mo naman? Dahil gusto mong makuha yung pagmamahal at pag-ibig ng isang tao, itatatwa mo na naman. O sige, para lang makuha mo yung pagmamahal niya. Sige, pwede naman tayong magpakasal sa Katoliko. Naku, itinatwa na. Ano? Kasi, ayun naitatatwa mo siya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Makuha mo lang ang taong gusto mo. Even sa posisyon na gusto mo. Ano? Para lang magkaroon ka ng promotion. Ano? Diba? Kahit sa ganong posisyon, kaya mo pa rin mandaya. Ano? Diba? Maraming ganong mga sitwasyon. Ang daming taong gano'n na kaya nakarating sa promotion dahil sa kanilang pandaraya. Okay? Kailangan, kasi karamihan kasi sa mga ganyang trabaho, kailangan full-time. Kaya alam mo naman, pag born again ka, may mga commitment ka sa church. Hindi ka pwedeng pumasok ng linggo kasi ang araw na yun ay talagang committed ka na ang araw ng linggo ay para sa Lord talaga. Di po ba? O anong nangyari? Dahil gusto mong makuha yung promotion na yun, okay lang na hindi mo magawa yung commitment mo, makuha mo lang yung trabaho. You see? So doon pa lang naitatatwa mo na ang ating Panginoong Yesus. Okay? Naintindihan po natin yon. So ang daming mga paraan, ang daming kaparaanan ng kaaway para maitatwa natin ang ating Panginoong Yesus. Lahat ng offer na magaganda, yung offer sa iyo. At dyan ka naman titingnan, kung kaya mo bang itatwa si Lord, ikahiya si Lord sa buhay mo. Okay? Minsan nga, napapansin natin kahit nga sa araw ng pagsamba at commitment mo, na ipagpapalit mo ang Diyos. Tama po ba? Sa ating araw ng pagsamba, madalas, kaya maraming tao ang araw ng pagsamba ay talagang labanan talaga. Amen? Doon mo makikita kung itatatwa mo si Lord o hindi. Kasi pag araw ng daming dahilan kasi ngayon maraming tao ngayon, lalo pag may business, lagi mo maririnig yun Kapag kakasilinggo, mas maraming tao, mas maraming mamimili. So ang gagawin mo, hindi ka na pupunta sa church, hindi ka na sasamba. So yun po isang paraan ng kaaway para maitatwa mo ang Lord sa buhay mo. Amen? Sa haba naman ng 6 na araw, sa'yo na nga yun Di ba? Yung isang araw na nga lang, lagi natin sinasabi, yung isang araw na lang ay para sa Lord. Aalisin mo pa ba yun sa buhay mo? Di ba? Ito na yung araw na committed ka sa Lord. Amen?
So, ang daming pagkakataon, habang binabasa ko to, siya nga naman, ang daming mga paraan para, kasi nga, lagi natin sinasabi, pag gusto natin, ang daming paraan. Pag naman ayaw natin, ang dami nating dinadahilan. Di ba? So, yun yung nakakalungkot sa puso ng ating Diyos. Amen? Na kaya natin siyang ipagpalit. Lagi nating iniisip na mahalaga o importante yung ginagawa mo. Pero hindi mo naiintindihan na ipagpapalit mo naman yung mas mahalaga. Amen? Marami nagsasabi, kasi kailangan gawin ito kasi importante ito sa akin. Tinapat mo pa sa araw ng pagsamba. Di ba? So, hindi mo naiintindihan na mayroon kang mas na, ang tawag dito, mas na papabayaan mo yung pinakamahalaga sa lahat. Yung sumamba ka sa araw ng pagsamba. Amen? Pero ang dami talagang taong ganun. Kaya makikita mo sa labas. Araw ng linggo, mas marami yung tao sa labas kaysa sa loob ng simbahan. Amen? Ang dami talaga. Minsan malulungkot ka na lang na alam mo namang araw ng linggo, pero ang tao, mas masaya sila doon sa ginagawa nila. Minsan makikita mo, nagkukwentuhan lang naman. Diba? Minsan makikita mo, naglilinis lang ng motor o ng sasakyan. Amen? Nakakalungkot yun eh. Alam naman nila na araw ng pagsamba, pero nandun talaga sila. Mas abala sila doon sa kanilang ginagawa. Isa po pala yan sa ating pagtatatwa sa ating Panginoong Yesus. Amen? So, dapat maunawaan natin para hindi na natin may pagpalit ang Diyos. Hindi na natin siya ikahiya. Okay? Lagi tayong proud. Saan ka pupunta? Sa church. Yan. Kasi araw ngayon ng pagsamba. Pero hindi mo kasi alam yung pagsasabi mong ganun, na ito palang tao ay nakukonsensya. Siya nga pala, linggo nga pala ngayon. Hindi mo napapansin, ikaw pala yung nakakapagbukas sa kanilang isipan na, ay, araw nga naman ng pagsamba. Araw nga pala ng Panginoon ngayon. Amen? So, hindi natin siya dapat ikahiya. Proud tayo na sabihin na tayo sumasamba sa araw ng linggo. Yung commitment natin sa Kanya, ginagawa natin. Okay? So, number 2, ano pa yung mga bagay o paraan kung paano natin siya naitatatwa? Ano sabi dito? Maaari natin itatwa o ikahiya si Jesus sa pamamagitan ng pananahimik. Yun. Sino dito yung tahimik lang? Kahit na mali na yung sinasabi tungkol sa mga born again, nananahimik lang siya. Di ba mga ganon? Kahit sa bahay, ay pinapersecute ng matindi yung pastor mo, kung ano na sinasabi, nananahimik ka lang. Di ba? May mga ganon eh. Pero sabi dito, maaari mong itatwa o ikahiya si Jesus sa pamamagitan ng ating pananahimik. May kasabihang, silence means acceptance. So, ibig sabihin, kaya ka nananahimik na tama yung sinasabi. Tama yung sinasabi nila sa pastor ko, kaya manahimik na lang ako. Tama yung sinasabi nila kay Jesus, kaya mananahimik na lang ako. Ganun ba yun? So, hindi mo alam, ito pala isang paraan din. Para may tatwa mo si Jesus sa buhay mo. Kasi kung tayo tumatahimik sa nangyayari, halimbawa sa kaguluhan o kasamaan, sa ating kapaligiran, sa ating tahanan, ay para mo na rin ikinahiya at itinatwa si Jesus na alam nating nag-iisang tugon sa mga problema ng mundo at kaligtasan ng tao. Amen? Katulad sa pamilya mo, nagkakagulo na nga lahat. Ano pa, yung kapaligiran mo, yung kapitbahay mo, nag-aaway-away na nga sila, ikaw nananahimik pa rin. Sinong ganun dito? Walang makasagot. Sino dito ang kapag ka may nag-aaway ay nagiging, peacemaker? Yung bang sinasabi niya, huwag kayong magtalo, huwag kayong mag-away, huwag pinagtatalunan ninyo. Siya ba yung pumapagitna sa pamamagit dahil doon sa kaguluhan na yun, siya yung pumapagitna? Sino ang may tapang na gumagawa ng ganun? Kapatid lang. Okay lang yun. Kasi sa loob ng tahanan, hindi talaga naiiwasang may nakakaaway. Magkapatid, mag-asawa, di ba? Pero kung wala kang gagawin at hindi mo ibabahagi ang kabutihan ng Diyos, ay ganun pa rin, mananatili silang nagkakagulo sa loob. Nag-aaway yung magkapatid, hinahayaan mo lang, bayan, magpatayan na nga kayo dyan, di ba? May mga ganun pa, O bibigyan pa ng iba, ng kutsilyo, o magtigisa kayong kutsilyo. Saksakan na lang kayo, di ba? May mga ganon. Pero hindi dapat Kapag ka ikaw ay nakakilala na sa Lord, ikaw pala talaga ang mamamagitan.
dun sa kaguluhan. Ano? Una, syempre, magpipray ka. Hihingin mo yung kapayapaan sa loob ng tahanan, sa loob ng iyong pamilya, kapag ka ganun, na mayroong nagkakagulo. Di ba? At sasabihin mo talaga, at ipapakilala mo talaga si Lord sa kanilang mga buhay. Kasi kapag hindi mo pinakilala si Jesus, anong gagawin nila? Hindi sila magbabago. Ganun pa rin ang buhay nila. Konting kagulo, konting upakan, konting away. Ikaw naman, nanahimik lang. Hindi mo man lang may pakilala si Jesus na siyang nagdadala ng kapayapaan. Amen po ba? Sino ba? Si Jesus. Kailangan ipakilala mo siya. Huwag kang mananahimik. Kailangan sabihin mo kung sino nagdadala ng kapayapaan. Walang iba kundi si Jesus. Kung may kaguluhan, di ba, sa ating pamilya. Ikaw ay ang Diyos ang magdadala ng pag-ibig. Siyang magpapadala ng pag-ibig sa iyong pamilya. At kung may sakit at karamdaman, si Jesus ang magbibigay ng kagalingan. Amen po ba? Naipapakilala pa ba natin si Jesus kapag gano'n? Si Jesus ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan kapag tayo ay may kawalan sa loob ng ating tahanan. Di ba? Kailangan ipakilala natin siya. Huwag tayong mananahimik kasi kapag gano'n, hindi nagkakaroon ng kaayusan ang loob ng pamilya. Hindi nagkakaroon ng pag-asa na kaya pang mabuo, o magkaroon ng pag-ibig sa loob ng tahanan. Amen po ba? Sino ang nakakagawa kaya nito sa atin? Yung bang kapag walang-wala, ay reklamo ang pamilya, walang ganito, walang ganyan, walang pera, walang makain, walang maisaing. Kagulo na. Wala ka pa rin bang gagawin? Ni konting salita, huwag kayong mag-alala, God will provide. Para si Kuya Kim doon, kung nagtatrabaho siya doon sa gasolinahan, nag-aaway yung dalawang kasamahan niya. Galit na galit yung kanyang kasamahan sa trabaho. Ano sabi niya? Sabi ni Kuya Kim, love your enemy. Sabi daw ni Kim, ano sabi sa kanya? Anong love your enemy? Kill your enemy. Diba? Pero ang totoo, may nagawa pa rin si Kuya Kim. Kasi naimik niya yung love your enemy. Kasi nasa Bible yun. Diba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapag po may nagkakagulo na sa harapan nyo, wala pa rin kayong sasabihin, mananahimik pa rin ba kayo? Diba kahit papano, may alam ka, o may kilala mo si Jesus. Kailangan, kahit na hindi ka napakinggan, gawin mo lang yung pinapagawa ng Lord. Amen? Kasi may pangako naman ng Diyos, kapag ginawa natin yon, sasamahan niya tayo. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng takot, akala natin kasi tayo ang gagawa nun. Pero sabi ng Lord, tayo empty vessel. Tayo gagamitin niya sa lahat ng panahon at sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya kung wala tayong gagawin, silence, hindi siya makakatulong. Mayroon bang na-solve na problema sa pamamagitan ng pananahimik? Di ba wala? There's no transformation without confrontation. Sabi nga gano'n. So kailangan magsasalita ka. At ang sinasabi mo ay about the word of truth. Speak the word of truth. Kailangan magsisilbi kang ilaw sa gitna ng kadiliman. Amen? Kasi pag puro dilim, wala talagang mangyayari. Kailangan ikaw ang magsisilbing ilaw. Ikaw ang magsisilbing guide. Ano pa dito? Kapag kasi sinabi mo yon, yung katotohanan ng salita ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa pamilya mo. Naniniwala ka ba doon? May gagawin ng Diyos. Kapag sinyer mo ang salita ng Diyos, kaya huwag talaga tayong matakot. Kailangan magamit tayo ng Lord sa lahat ng panahon. Kapag tahimik ka, lalong walang mangyayari. Diba? Hindi na nila lalo makikilala si Jesus Christ. Okay? Always remember the promise, sabi ng Lord, sasamahan kita hanggang sa katapusan ng panahon. So, ibig sabihin, every time na sinishare mo ang Word of God, ang kanyang banal na salita, ang pangako ng Diyos, huwag kang matakot. Sasamahan kita hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya hanggang may ginagawa kang pagbabahagi ng kanyang salita, sasamahan kanya. Kaya huwag talaga tayong matakot. Na maihayag o masabi, bahagi sa maraming tao ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya huwag tayong mananahimik. Amen? Kasi yung ating labi ay ikinreate ng Lord para Para gamitin natin yan. Lalong-lalo na sa pag-share ng salita ng Diyos. Amen? Kaya lagi kong minsan natatawa nga ako sa iba na ang galing namang magkwento.
Pero yung mga kwento, wala namang kakwenta-kwenta. Pero pagdating sa pagkukwento ng salita ng Diyos, ay hindi mo naman maasahan. Amen? So, kailangan yung, kung paano tayo makipagkwentuhan o ikwento yung mga bagay sa ating mga kaibigan, sa mga taong nakikilala natin, kailangan yung salita ng Diyos, mas lalo nating ikwento. Masarap bang ikwento si Jesus? O nakukornihan kayo? Marami kasing iba nakukornihan. Pero yung kanilang kinukwentong wala namang kabuluhan, ay hindi sila nakukornihan. Amen. Pero tayong sanay na, wala talagang buwang bibig na natin yung pag-share ng Word of God. Hindi na tayo nahihiya. Kapag may lumapit sa atin, may problema, laging Word of God. Kasi pag yung sarili natin ang sasabihin natin, wala talaga Pare-paras tayong mahina. Pero pag salita ng Diyos, yan po ang magpapalakas sa kanila. Yan ang magbibigay ng pag-asa sa kanila. Amen? Kaya kailangan natin gamitin talaga yung ating mga labi. Okay? Saan na ba ako? Ayun. Sa number 2, di tayo makakatulong, sabi dito, kapag tayo nananahimik. Walang taong maliligtas kapag tayo nanatiling nananahimik. Okay? Kaya kailangan, kung tayo may panalangin, kailangan may action din tayong gagawin. Kailangan natin ipakilala si Jesus. Okay? Ano pa? Tayo kasi yung mouthpiece ni God para sa kaligtasan ng marami. Naniniwala ba tayo doon? Tayo yung mouthpiece, tayo yung magiging tagapagsalita ni Jesus para marami ang maligtas. Ready ba tayo doon? Ready ba tayo maging tagapagsalita ni Jesus? Okay, kailangan mouthpiece niya tayo. Gamitin natin yung mouth natin, okay? So, the last one is, ano sabi? Number 3. Ang number 3, ang sabi dito, maaari nating itatwa o ikahiya si Jesus sa pamamagitan ng ating mga salita at pagkilos. Yan. Bakit kaya sinabi dito to? Okay? Sabi nga ng iba, may mga word kasi tayo na, ikaw pala ay born again. Diba? Yung bang halata ba ng ibang tao? Halata ba ng iba na tayo nga ay tagasunod ni Kristo? Mahalata daw yun sa pamamagitan ng ng ating mga salita at pagkilos. Kasi may mga nagsasabi minsan, born again ka pala. Tapos sasabihin, hindi halata. Diba? May mga ganong mga word. Bakit? Sa ating kasing mga salita, nakikita kung tayo ay totoong tagasunod ni Kristo. Ang isa pang tagasunod ni Kristo ay nagmumura pa rin. Sino ba dito ang nagmumura pa? Alam mo sa atimunan, matutuwa ka. Every time na may tanong ka, kahit sa libing, sino dito ang sinungaling pa, nagtataas talaga sila ng kamay. They are honest. Totoo. Bakit nga naman ikakaya? May totoo naman. Diba? Kasi ayaw mong aminin na ganun ka, pero sila inaamin nila. Sino pa dito ang nandadaya? May nataas talaga. You see? Kasi alam nila nakakaya. Sunod, hindi ko sasabihin, talaga naman totoong sinungaling pa ako. Na totoo naman ako'y nagmumura pa. Kaya kapag nagsaltanong kasi na dito nagmumura pa, ay talagang minsan ang dami nila. Nakakatuwa. Matutuwa ka. Imbes na ikay mahunsya, hindi matatawa ka. Kasi at least honest sila na nandun pa rin sila sa ganong sitwasyon. Dito pag nagtanong ka, sino pa ditong nagmumura? Wala talagang nataas. Amen? Hindi naman kayo sa akin magiging honest Una sa Lord. Kasi mas kilala kayo ni Lord kaysa sa akin. Kasi hindi ko kayo kilala kapag kayo hindi ko nakasama. Di ba? Ang Lord kilala sila, alam nila Kaya pag sa sila dito, sinungaling pa. Nasagot talaga, nataas talaga sila. Amen. Kaya dito, kailangan mahalata ng iba kung tayo tagasunod ni Kristo kung tayo ay hindi na ganun. Hindi na tayo nagmumura, hindi na tayo nagsisinungaling. Kasi yung sa salita nga mahalata Kaya minsan, ikaw pala born again. Pag ganyan yung bunganga mo, talipandas pa rin. Di ba? Sabihin, hindi halata, may kay born again. Di ba? Sakit kaya nun. Tagasunod ka ni Kristo, ba't ganyan ka? Di ba? Nagmumura ka, ang tampuhin mo pa, ang hirap mong i-please. Yan ang mga sasabihin mo, born again ka, hirap-hirap mong i-please. Pag nagalit ka, galit talaga.
Oh, mga ilang araw, hindi mo talaga makausap. Pero sabi, tagasunod daw siya ni Kristo. Di ba? Ano pa? Sa mga kilos mo, ang grabe naman eh. Anong galaw-gaw naman eh. Alam niyo ba yung galaw-gaw? Magaslaw. Yung galaw-gaw, gumalaw. Ha? Skandalosa. Chismosa. Yung mga ganun ba? Ha? Kasi hindi na dapat makita sa atin, ano? Kaya minsan hindi tayo mahalata na talagang tagasunod tayo ni Kristo eh. Ano? Hindi ka mapagkatiwalaan. Sasabihin ko sa'yo, tapos mamaya sinabi mo na sa buong barangay. Yung mga ganun, pinagkatiwalaan kita, yung pala chichismis mo lamang. Mga ganun, kaya ang hirap ang hirap magtiwala. Sabi nga, ano? Kaya hindi halata. Kaya pag sinabing born again, hindi maniwala. Ano? Tapos kung kumilos pa, grabe. Pag nakikipag-usap, nakataas pa ang paa. Nakakita na kayo ng ganun? Born again daw siya. Pero pagkausap mo, grabe, walang ka-formal-formal. Nakataas ang paa. Ano pa? Pabuka-buka ka. Mga ganun ba? Kumakain, okay lang. Kung tayo lang, nakataas ang paa, ayos lang. Sarap kumain pag nakataas ang paa. Pero yung pag nasa labas ka, hindi kasi mahalata. Kasi ang alam nila pag tagasunod ni Kristo, alam nila ay talagang formal. Hindi man mahinhin, formal. Yung bang hindi galaw-gaw, hindi magaslaw, ang ugali, hindi magaslaw magsalita. Yung mga ganun ba, Yung bang kung ano lumalabas sa bibig, habang nagsasalita, usok ng usok ang bunganga, kasi nga naninigarilyo. Amen? Mga ganun ba? Ano pa? Ay grabe pa kung mag-inom ng alak, ay talagang okay lang uminom, wag lang yung labis. Kapag sobra kasi, nawawala na yung moral. Kapit bahay pa, di ba? Yung mga ganon, pwede ka lang uminom sa inyo lang eh. Para naman di ka makita ng iba. Born again pala yun, nandoon sa inuman, ay talaga may kung nandun ka lang, kung nandun ka rin para uminom. Di ba? So, hindi ka pwedeng sabihin tagasunod ni Kristo eh. Na itatatwa mo siya sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa, sa pamamagitan ng iyong pagkilos, sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Anong klaseng pamumuhay ba meron ka kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo? Maayos ang pamumuhay mo. Di ba? Wala yung pakikiapid, wala yun. Wala yung maraming asawa, hindi ganun eh. Di ba? Sa pagtagasunod ka ni Kristo, kailangan talaga, sabi ng salita ng Diyos, isa lang ang asawa mo. Amen? At nagiging mabuti kang inspirasyon, nagiging mabuti kang halimbawa sa iyong mga anak. Amen? Marunong kang mag-ayos ng iyong tahanan. Hindi yung born again pala itong nakatira dito. Grabe naman ang kalat, ang dumi. Di ba mga ganon? Kaya minsan na itatatwa natin talaga ang Lord sa pamamagitan ng ating mga pagkilos, pagsasalita at ayon sa ating pamumuhay. Amen? Kaya makikita mo anong klaseng pamumuhay meron ka. Marami, nandadaya pa rin. Yung pamumuhay nila, namumuhay sila sa pandaraya. Kaya ang hirap pong sabihin na tayo tagasunod ni Kristo kung sa pamamagitan ng ating mga galaw, kilos at pamumuhay ay naitatatwa natin siya. Amen? Ano pa? Kung magdamit, parang kinapos sa tela, sabi nga. Diba? Bakit nga ba talaga bang uso ngayon na kailangan labas ang puso ng gandili ay? Uso daw eh. Diba? Pero alam mo, mayroong mga Kristiyano kahit nakaganon na carry nila. Alam mo, may mga ganon eh. Okay lang makiuso, basta carry mo. Sabi nga. Meron naman talagang, pag nag-short, talaga sabi ko, grabe naman eh. Dito na yung kuyukot. Alam mo yung kuyukot? Yung dito ba? Diba? Yung singit din eh. Ay, grabe. Pero born again daw siya. Tagasunod daw siya ni Kristo. Sabi ko, ano ba yun? Pwede namang mag-short na hindi naman kita yung pati nga yung pinakabulsa kita eh. Para bang fashion? Fashion sa kanila yun. Merong carry, hindi bastos tingnan. Merong ganun eh. Kahit malamit siya ng ganun, hindi bastos tingnan. Pero mayroong talagang pag nagdamit ng ganun pag hindi carry hindi maganda sa mata. Amen po ba? Hindi siya maganda sa mata.
Okay? Napakaganda kasi ng simple but modest. Alam mo ba yung simple but modest? Nakauso ka, pero simple ang dating mo. Ha? Mas maganda yung ganon. Hindi yung para kang trying hard. Alam mo ba yung trying hard? Nagpipilit. Ano? Yung mga ganon. So, kailangan ilagay natin sa ayos lahat. Ano? Para makita sa atin na maipakita natin sa pamamagitan ng ating mga kilos, ano? Na tayo ay tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Kaya nire-remind ko lang kayo guys, ano? Lagi ko sinasabi nga, kahit sa mga anak ko, okay lang makiuso, basta carry mo. Kasi pagka ganun, simple lang ang dating mo kahit nakauso ka. Amen? Hindi bastos ang dating. Okay? So kailangan doon pa lang makita na sa atin, sa ating mga kilos, ano? Na simple lang tayo pero hindi naman tayo nawawala sa uso. Amen po ba? Kaya tawag doon simple but modest. Ano? Nasa moderno ka pa rin. Akala mo lang nawawala ka sa no, hindi. Ano? Kaya minsan, madalas, ano, pinabubulaanan ito ng ating mga gawa. Kilos at pamumuhay. Kahit po ikaw ay estudyante, hindi ka ba nangongopya? Kaya nga sa galaw, sa kilos nga May tatatwa mo si Jesus, born again ka pero nag-cheating ka. Paano hindi nag-aaral? Kaya nangungopya. Ano? Kaya doon pala makikita mo na kung tunay kang tagasunod ni Kristo. Ano? Ano pa? Yung bang nagkakating classes? Sino yung nakakaranas ng nagkakating classes? Pag hindi gusto yung keyword, nataas si Kuya Day. Di ba? Totoo naman yun, lahat naman nataas. Dinaanan yan Kahit naman nung panahon ko Pero hindi pa ako talaga malalim pagka-Kristyano. Na kapag hindi ko gusto yung teacher, at talagang boring magturo, hindi ko talaga... Di ba? Talagang nakakapag-cutting class ka. Ano? So, pala yun, hindi makikita sa atin si Christ kapag nandun pa tayo sa ganung sitwasyon. Ano? Okay? So, kung estudyante ka, huwag ka nang mangopya. Ha? Mag-aral ka talaga para hindi ka makapangopya. Okay? Sabi naman, kung ikaw daw naman ay driver o nagda-drive, kailangan ikaw ay sumusunod sa mga traffic rules. Diba? Hindi ikaw pa yung Oo, di ba? Pwede pa, di ba? Hindi ka tunay na tagasunod ni Kristo. Amen? Kasi nga lang makikita yan sa ating mga gawa, okay? At ikaw bilang negosyante, hindi ka ba nandadaya? Ayan. So tayo mga businessman, mga nasa may business, kailangan hindi na makita sa atin yung pandaraya. Kahit naman doon sa timbangan madalas makita mo, nandadaya talaga Di ba? Ay talagang makikita mo talaga, hindi yung kanilang kiluhan, di ba? Kaya lagi ang katwiran ko lagi pagka ako'y wala sa mood. Sabi ko, bakit naman kayo ganyan? Tama naman ang binabayad namin sa inyo Bakit hindi nyo itama sa kiluhan? Di ba? Hindi naman kami nandadaya sa aming pagbabayad. Kung ano sinabi niyong presyo, yun, di ba? So, ibig sabihin, doon pa lang hindi na nalulugod ang Diyos. Amen? Nasa Bible pati yan. Hindi siya natutuwa sa timbangang may daya. Okay? So, ganun din po tayo bilang mga negosyante. Iwasan natin yun na tayo makapandaya. Kasi yung madadaya mo hindi mo alam. Pag nagalit si Lord, kulang pa kapag ikaw ay napalo. Amen? Kaya iwasan natin yon, okay? Ano pa? Kapag naman daw, yun nga, isa pa yun, kailangan nagbabayad ka ng tamang tax. Ano? Kapag ikaw ay negosyante, kailangan mo ikaw ay faithful ka sa tax. Taxpayer ka talaga. Okay? Huwag mo nang yun na hindi ka magbayad. Kasi yan ay rules dito sa lupa. Kailangan ikaw ay magbayad ng tamang tax. Okay? Ano pa? Kung ikaw naman ay may asawa, ayan, tapat ka ba sa iyong kabiyak? Ayan. So nakikita yung mga ganung bagay sa ating katapatan. Hanggang sa ating pamilya, sa ating pag-aasawa, kailangan tapat tayo sa Kanya. Okay? Kaya ang ating pamagatis, katapatan kay Kristo. Lahat ng ginagawa nating katapatan, ginagawa natin ito dahil gusto nating makasunod
sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya kailangan nating gawin yung katapatang iyon. Okay? Maraming ways para maipakita natin ang ating katapatan sa ating Panginoong Yesus. Mula sa kanyang mga utos, okay? Okay ba? At sa ating pagsunod sa kanya. Katapatan po yun, okay? Kaya, okay, naintindihan niyo ba yung ating pinag-aralan ngayon? Nasa lahat ng sitwasyon ng buhay at sa lahat ng panahon, makita sa atin ang katapatan. Okay? Kaya lagi nating sinasabi, mula sa maliit na halimbawa, ikaw ay bumili, lagi nating sinasabi yan, pag sobra yung sukli, huwag mo nang pag-interesan. Ibalik mo talaga. Doon pala makikita na sa'yo yung katapatan. Huwag kang mandaya sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Kaya lagi sinasabi ng Lord, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. O sa maliit pa lang, mapagkatiwalaan na tayo. Huwag nating pag-interesan yung mga bagay na hindi naman sa atin. Amen po ba? Kasi kita tayo ng Diyos, lagi nating iisipin yon para yung katapatan lagi nating may sa buhay. Lagi mong isipin, nakita tayo ng Diyos. Alam niya yung laman ng puso mo, alam niya yung laman ng isip mo, kung tama o mali. Amen po ba? Kaya yung katapatan ay isang susi upang ang Diyos ay laging manahan sa ating mga buhay. Natutuwa ang Diyos kapag ang puso natin ay punong-puno ng katapatan. Hindi tayo nandadaya. Walang pandaraya na inilalagay sa puso na at sa isip natin. Kasi ang gusto natin, lagi tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Okay? So, pa? Mayroon ba kayong naintindihan sa ating sinasabi? Sa ating pinag-aaralan? Kasi minsan napapansin ko, sabi ko, ba't kaya, kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ngayon okay, tanda, pero paglabas ng bahay, wala na naman. Diba? Ganun ang demonyo kung paano siya talaga magnakaw. Dito okay, intindi mo. Pero pag actual na, wala na, nalilimutan na yung katapatan. Amen po ba? Amen ba? Kaya sabi eto na, sa conclusion na ako. Sa 2 Timothy 2:12, sabi dito, kung tayo man ay nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. So kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Yun ang masaklap doon. Makakaranas tayo ng pagtitiis dahil sa hirap sa mundong ito. Pero wag naman itong maging daan. Upang itatwa natin ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag tayong gagawa ng masama. Huwag nating gagawing dahilan nitong kahirapan upang itakwil tayo ng Diyos pagdating ng araw. Amen po ba? Kaya yung katapatan patuloy manatili sa ating buhay. Dahil pagdating ng araw, pagharap mo sa Ama, hindi kanya itatakwil. Amen po ba? Sino may gusto doon? Pagdating ng panahon ay kay kaharap ng Diyos, hindi kanya itatakwil dahil nanatili kang tapat sa Kanya sa kabila ng maraming hirap at pagtitiis mo sa mundong ito. Amen po ba? So mahirap sa lahat kasi yung itakwil tayo ng Panginoon. Dahil sa hindi tayo naging tapat sa Kanya. Kaya habang may panahon pa, pakita natin sa Diyos yung katapatan. Amen po ba? Kaya sino dito ang nais na talagang malakaran yung katapatan sa kanyang buhay? Di ba lahat tayo? Kasi may blessing sa katapatan. Katulad na lang ng pagbibigay natin ng mga ikaputan doon. Isa pa yung katapatan sa ating Diyos. Utos niya kasi ito. Kaya pag ito ginawa natin, nagpapakita ito ng katapatan natin sa Kanya. Amen? Di tayo mandadaya. Kahit singkun-pusing, huwag tayong mandaya. Ayaw kasi ng Diyos na tayo mandadaya. Kasi pag nandaya tayo sa Kanya, magagalit ang Diyos. Hindi natin makikita o mararanasan yung pangako niya. Na kapag ibinigay natin ang buong katapatan ng ating mga kaputhandog, ang sabi niya doon, ibubuksan niya ang durungawan ng langit upang ibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Palakpakan natin.